Sige na, sige na. Mabuhay ang general, ipagtanggol ang Gyusho. Mabuhay ang general, ipagtanggol ang Gyusho. Tumayo ka na. General, tumawag po ang inyong ina. Anak, huling hininga na ng tatay mo. Bago mamatay, di pa nakapagmano sa di makatulog sa huling sandali. Nay, luma na tong paraan natin. Subukan naman tayo ng bago. Kung di ka mag-aasawa, mamamatay kami sa harap mo. Huwag kang mag-alala, Nay. Nakilala ko na ang babae. Pakakasalan ko na siya. 20 taon na ang nakaraan. Paano mo siya mahahanap? May ipakikilala ako ngayon. Kakatapos lang mag-aral. Maganda ang mga katangian. Kailangan mong pumunta, o mamamatay ako dito. General, pumili ka na ng damit. Pahingi ng damit mo. Kamusta? Naghanap ka ba ng makakapiling? Hindi naman, kahit maganda ka man. Mukha kang mas matanda sa akin, parang hindi ka bagong graduate. Di masama tong binata. Gwapong may klaseng dating, malusog ang pangangatawan. Sakto ang taas. Pasok sa tipo kung gusto. Hoy! Gwapo ka, magpakilala ka naman. Ako si Ling Feng, 24 taong gulang, lalaking tunay, babae ang gusto, walang bisyo. Tagalinis ako ngayon. 2,600 bawat buwan. Sabi ni Mama kakagraduate mo lang. Hindi mo ako niloloko, no? Anong mapapala kong pagloloko? Birhen pa rin ako. Tita naman. Ikaw naman. Birhen ka pa raw. Bakit naman? Mukha ba akong hindi? Wala nang pilitan. Di tayo bagay. Array. Gwapo. Pabulong ng susi ng sasakyan. Ako ka. Di ko akalaing. Hirap ligawan ang may Porsche. Diretsahan na tayo. Anong kailangan para pakasalan mo ako? Tita naman. Pakakasalan kita. Basta ka naman magsalita. 2 ang villa sa subdivision. Huwag na. Dagdag na Bentley. Wala akong pakialam. 10 milyon sa bangko. Paalam. Huwag kang aalis. Sandali lang. Teka gwapo. Huwag kang lalayo. Anong gagawin mo? Tita. Sino to? Tinutulungan kitang mag-interview ng driver. Anong masasabi mo? Kulang ako ngayon sa driver. Alis na tayo. Sino ka ba? Magkakilala ba tayo? Tumigil ka sa daldal. Lisan. Mahal. Ang bango-bango mo. Ginoong Ye, yung kasunduan mo. Tiwala lang. Pagbutihin mo ang pakikitungo sa akin. Lahat ibibigay ko. Yililinghui. Zinyu, makinig ka muna sa paliwanag ko. Wala talagang nangyari sa amin. Muntik na tayong magkasala. Magsisinungaling ka pa? Kung nahuli mo na ako, di na ako magkukunwari. Sa labas, marami talaga akong babae. Anong magagawa mo sa akin? Kahit kami ay ikinasal, dahil sa pamilya, may dignidad lahat ng sa ginagawa mo. Saan mapupunta ang dangal ng pamilya ko? Ang angkan namin Ye. Ang pinakamakapangyarihan sa lungsod. Mas mataas pa ang pamilya mo sa amin, kahit marami akong babae. Wala kang ang magagawa. CJ, maghihiwalay na tayo. Simula ngayon, wala na tayong relasyon. Ikaw, hihiwalayan mo ako? Karma mo yan. Alamin mo. Kahit pakasal ako sa kanya, hindi sa basurang tulad mo. Ano daw? Nagbibintang ka? Mas mabuti pa yan kesa sa manggagawang hamak.
Malandi ka. Bitawan mo ako. Ilang taon kitang niligawan, ni hindi kita nahawakan. Ngayon hihiwalayan mo ako? Huwag kang magduda, ngayon gagahasain kita, para malaman natin. Bitawan mo ako. Hayop ka, hindi ka tatantanan ng pamilya ko. Pamilya Fang. Kung hindi dahil sa gusto kita. Ang maliit niyong pamilya. Ni wala sanang karapatang maglingkod sa akin, pagkatapos kong magsaya. Papatayin ko lahat ng Fang. Ginoong Ye. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong hamarang sa akin. Magsalita ka ng maayos. Impacto. Papatayin kita ngayon. Hintayin mo. Alis na tayo. Hindi ko inakalang ganito kagaling ka. Ipapataas ko ang posisyon mo ngayon Ano ngayon? Ang balikat mo. Kumusta na? Okay ka ba? Ikaw ba ang batang babae noon? Salita ka. Gusto mong makita akong babuyin ni Elianhui. CJ, ako'y magiging driver mo ng 3 buwan. Pagkatapos nito, ako'y alis na. Kasunduan yan. Ihatid mo na ako pa uwi. Maliligo ako. May importante akong meeting mamayang gabi. Hello. Kuya, para sa'yo ang pirasong cake. Binibini. Oras na para umuwi. Ha? Ay. Labas? Ikaw ba ang batang babae noon? Bakit mo ako sinakta? Gago ka. Ikaw kasi ang malakas ang sigaw. Akala ko may nangyari. Gusto mong makita. Matagal mo nang gusto. Manyak. Kadiri. Nakakadiri. Ikaw ay. Lin Feng. Anong ginagawa mo dito? Tumulong akong hulihin ang ipis. Tita, dalhin mo na yang gago. Bastos. Gusto kita. Ling Feng. Kung hindi, ituloy natin usapan kaninang umaga, yung natirang usapan. Pasensya na po, tita. Hindi talaga tayo bagay. Huwag mo akong tawaging tita. Tawagin mo akong ate. Ikaw talaga, hindi mo alam ang halaga ng ate. Bumalik ka sa bata. Ang kayang gawin ng ate. Mas marami kaysa sa bata, mas marami. Tama na, tita. May gagawin ako. Aalis na ako. Ling Feng. Kung matapang ka, sasabihin kong hinipuan mo si Xiaozin. Kailan ko siya hinalay? Wala akong pakialam, wala kang kwenta. Huwag mo akong pagbintangan. Huwag kang magkalokohan. Anong gusto mo? Samahan mo akong uminom. Sige na nga, itanong ko kay Xiao Xinyu, baka siya yung babae. Huwag kang mag-alala, bilisan mo na. Naglakas loob kang tumakas sa kasal. Bakit ako nagkaroon ng anak na palpak na tulad mo? Tita. Huwag po kayong magpakalasing. Ngayon, ako ay. Dumating ako para magproposisyon. Hindi mo papakasalan yang walang kwentang lalaking yan? Ngayon, ipapakita ko sa'yo, kung sasanduan ka niya o hindi. Bitawan mo ako. Nanay, siya ay isang halang ang kaluluwa. Sino ba talaga si Jie? Dapat mong pasalamatan siya. Wala kang karapatang pumili. Kung mapapakasal ka kay Jie, ang estado ng angkan natin ay tataas ng husto. Hintayin mong matapos ang kasal. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Upang malaman mo kung ano ang kapalit ng paghamak sa akin. Hoy, manugang. Ginoong Ye. Si Shinyu sa amin ay dalisay pa. Wala pa siyang karanasan sa kahit na sino. Inay, Tumahimik ka.
Sumang-ayon ka na sa pamumuhunan. Pwede bang dagdagan pa ng kaunti? Birhen ka nga ba talaga? Maiintindihan ko yan mamayang gabi. Maaasahan mo. Kung totoo nga ang sinasabi mo, na siya ay ganap na dalisay. Hindi ko pababagsakin ang angkan ninyo. Hello. Ano? Dinukot ni Yalin Wei si Shinyu, nasa Songye Hotel sa sentro ng lungsod. Hu Feng, tumulong ka agad sa Songhe Chapel, kung may mangyari kay Fang Xinyu. Gagawin kong walang matirhan ang angkanye. Anong oras na ba ito? Nagpapanggap ka pa rin. Umupo ka ng maayos. Ginoo, ipakilala ang nobya. Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Pakawalan mo ako. Fang Xinyu. Ngayon ay maswerte tayo. Bigyan mo naman ng galang. Huwag mo akong pahirapan. Babaeng walang hiya. Huwag kang abusado. Ipaparamdam ko ngayong gabi kung gaano ako kagaling. Halang ang kaluluwa, kahit pakasal ako sa aso. Hindi ikaw ang pipiliin ko. Kailangan ng pamilya mo ang pera. May choice ka ba? Pag-aari ka na ng Yeklan, isang ibon sa gintong hawla. Matuto kang sumunod sa akin. Halik, sige na. Halik, sige na. Halik, sige na. Halika rito. Ang sulyap ng tadhana ito. Hagkan mo ako. Fang Xinyu, anong ginagawa mo dyan? Halikan mo na si Jie, o baka naman, gusto mong mapahiya ang Yeklan. Inay, Mabuti naman, Fang Xinyu. Magpapanggap kang birhen, ayos lang. Mas mainit pa dito mamaya. halang ang kaluluwa. Gagawang hayop. Magkita tayo mamayang gabi. Ipapakita ko ang mas masahol na bersyon ko. Pari. Maaari nang simulan ang seremonya. Ginoong Ye. Hindi ka ba yan sobra? Simulan na ang seremonya. Kailangan pang ulitin, Ginoong Ye. Tatanggapin mo ba si Fang bilang asawa? Sa sakit man o kalusugan, tama na, buong pusong pagsang-ayon, tuloy na natin. Ayaw ko nito. Fang Xinyu, o gusto mo bang, lumuhad ako para humingi ng kamay mo? Ikaw kasing, hindi karapat-dapat maging legal na asawa. Ano ang sinabi mo? Ito ang pamamaraan kong pagluhod. Lumuhad ka na. Pasalamatan mo ako. Nababaliw ka na. Loko-loko ka. Ano masasabi mo? Yung collar na bigay ko. Nagustuhan mo? Isuot mo ang collar ko. Alagang hayop mo na ako ngayon. Ituloy na natin. Anghel at Diwata. Bagay na bagay. Atin, batiin ang magkasintahang ito. Tutol ako sa kasalang ito. Hindi rin ako sang-ayon. Xinyu, narito kami upang tulungan ka. Ling Feng, dumating ka na. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Pero dahil nandito ka na, huwag ka nang umasang makatakas. Pakawalan mo siya ngayon di. Pakawalan. Ngayon, hindi lang kita sisirain. Gagawin ko pa ito sa harap mo. Sisikailan ko siya ng husto. Pagkatapos, ipapasa ko siya sa mga kasama kong lahi. Anong magagawa mo sa akin? Yang angkan mong Ye. Sige, sabihin mo, ano bang kailangan kong gawin? Para pakawalan siya, ipapakita ko kay Fang Xinyu kung anong klaseng lalaki ang pinili niya. Isang duwag na walang bayag. Magpresyo ka. Sa yaman ng angkan naming Ye. Walang halaga sa akin ang maliliit mong pera. Binang babae, mukhang ang pamilya Fang ay umaasa sa aking pondo. Mukhang ayaw na ni Xinyu, napakasalan ako. Ano ba ang pakialam mo? Tungkol sa pamilya Fang, wala kang karapatan dito. Hoy, isang hamak na driver, ang lakas ng loob mong makipag-away dito, tumingin ka sa paligid. Ang tulad mong basura, ay hindi karapat-dapat dito. Nakakahiya ka, walang modong hayop. Anong ginawa ni Lian Hui sa anak mo? Bulag ka ba? Batugan na bata, ikaw, Jie, gawin mo na, walang kwenta. Anong ginagawa ninyong nakatanga? Sipa sila.
Tara na. Fang Xinyu, kung sasama ka ngayon sa hampas lupang to, mula ngayon, hindi ka na miyembro ng Angkan Fang. Simula nang pilitin niyo akong pakasal, kay Lihui wala na akong kinalaman sa Angkan Fang. Titingnan kung sinong maglalakas loob. Titignan kung sinong hahawak sa kanya. Titingnan kung sinong gagambala sa anak ko. Hoy bata, kasalan ng anak ko, nanggugulo ka pa? Nababaliw ka na yata? Ilang taon na akong nasa Donghai, gumastos ng malaki, nag-alaga ng maraming tao. Lahat ay para sa mga pasaway na tulad ninyo. Makikipagpatintero ka ba sakin? Bakit? Nang ahas kang hamanin ako? Ipapahiga kita ng permanenteng tulog. Atake! Titingnan kung sinong mga ano sa boss ko. Paumanhin po General, huli na po ako. Tumayo ka na. Hindi po ito totoo, kasalan ng mag-asawa. Halika na, bilasan mo, paninda sa kasalan. Ibalik mo ang singsing. Ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Sinisumpa ko, hindi na muling aapihin, si Fang Xinyu. Kung may susunod na pagkakataon, ang angkan niya igigibain. Tayo na. Siya sa ating mabuti ito. Sino ba talaga siya? Boss, walang ganito sa bayan natin. Nako, naloko tayo. Mga artista lang pala ang mga yon. Sabi ko na nga ba, walang ibang makakatulong kay Fang Xinyu. Nagpanggap lang siya, naloko tayong lahat. Ling Feng, sino ka talaga? Dati, nagkunwari ka pang driver ako. Totoo, driver lang talaga ako. Ikaw naman. Artista kang suporta lang na inupahan ko. Kung hindi, hindi sana kami. Makakatakas pa kaya tayo? Tama ba? Hoy artista kang suporta. Oo. Ling Feng, hindi pangkaraniwan ang binatang to. Sino ang nagutos sa'yo? Plastic, nakakadiri. Lola, bakit palagi mo akong pinag-iinitan? Sino ang nagutos na agawin mo ang posisyon ko? Sino pa ang sisisihin ko kundi ikaw? Ang posisyon ng chairman, ibinigay sa akin ni Lolo bago siya pumanap. Kailangan kong sundin ang huling habilin niya. Tigilan mo ang paggamit ng pangalan ni Lolo, yung siraulo mong lolo, wala siyang pakialam sa pamilyang Fang. Ang negosyo ng mga Fang, dapat ay para sa akin bilang apo. Babae kang katulad mo, sisira ka sa pamilyang Fang. Fang Zihao, pangahas mong ininsulto si Lolo, wala ka bang puso? Yung tandang matanda na yun. Nalito na siya. Bago mamatay, pinilit ka pa niyang maging chairman. Ito ang sumpa ng pamilya. Fang Xinyu, kung may respeto ka pa kay Lola, magbitiw ka na bilang chairman. Kung hindi, wala nang pakundangan. Bakit hindi? Ibinigay sa'yo ni Lolo ang posisyon dahil puro kaligayahan lang. Ibabenta mo ang kumpanya. Ikaw. Sige, ayaw mo sa libre, gusto mo pilitin? Dali, tawagin ang mga tao. Hulihin ninyo ang babaeng to. Sino ka? Ang kapal mong makialam sa amin? Gusto mong mamatay? Driver at assistant ako ni Manager Fang, pati bodyguard. Kahit isang daliri lang, dadaan muna sa akin. Isa palang bantay pinto. Akala ko sino ka pa. Subukan mong ulitin. Kahit ilang beses, anong magagawa mo? Asong katulad mo. Marami sa pamilyang Fang. Nagmumura sa'yo. Respetado ka pa. Murahin man nila. Tiisin mo yan. Fang Zihao, sobrang imo na. Akala mo kung sino ka. Ikaw ay isa. Adik na puro inom, gala at sugala. San mo nakuha ang kayabangan mo? Tumahimik ka. Fang Xinyu, hindi ko hahayaang insultuhan mo ang apo ko. Kung may lakas ng loob kang gumawa, tanggapin mo rin. Hindi ba't napakaraming kalokohan ang ginawa niya? Ako. Kahit ano pa ako, mas mabuti pa rin ako sa'yo ng 100 beses. Lola, kung ako ang gawing presidente, sinisiguro ko, pamamahalaan ko ang Fang Group ng maayos at organisado. Naniniwala ako sa'yo. Ang apo ko, ang pinakamagaling sa mundo. CJ, gawin mo ang gusto mo.
Balang araw, mamatay siya dahil sa... Ikaw. May sasabihin ako sa'yo. Lumayas ka. Pumunta ka sa impyerno. Alis. Ayoko nang makita ang mukha mo. Naririnig mo ba? Tumungo ka na. At ikaw din. Sumunod ka sa amo mo. Pumunta kang malayo. Jihaw. Walang kwentang tao. Nakapalagay ang loob mong sampilan ako? Ikaw ang unang gumamit ng daya. Bobo ka na, sinisisi mo pa ang iba. Alis na tayo. Mauna na kayong lahat. Mamaya, ibabaon kita sa lupa. Jihaw. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong guluhin. Salamat sa paglabas ng sama ng loob. Ginawa ko lang ang nararapat. Huwag kang magkamisip. Nagpasalamat lang ako ng formal. Hindi ibig sabihin na gustuhan kita. Huwag kang magpakalunod sa sarili mo. Saan mo nakita na nagpapalusot? May sasabihin ako. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Kailangan nating magkasundo. Una, bawal magtanong tungkol sa personal kong. Pangalawa, huwag sa harap maglandian sa ibang babae. Bawal ang malaswang asal sakit. Katawan mong yan. Hindi ko titigihan kahit kailan. Ling Feng, anong problema sa katawan ko? Sabihin mo ng malinaw. Opo, pupunta ako ngayon din. Hoy, saan ka pupunta? Hoy. Kamusta ka na? May nararamdaman ka ba? Ayos lang. Gusto mo ng wine? Para maramdaman mo. Huwag naman. Nilagyan mo ba ng aphrodisiac ang alak? Ano ang gagawin mo? Kuya, may dadalhin pa akong sasakyan. Ang alak na ito, huwag muna akong hating gabi na, magpahinga ka na, aalis na ako. Mahal. Narito tayo, tayo lang dalawa. Anong kinatatakutan mo? Hindi ako natatakot. May importante talaga akong lakat. Kailangan ko nang umalis. Aalis ka na ba? Sige, guhitan mo naman ako. Pagkatapos, pakakawalan kita. Talagang hindi ako marunong mag-drawing. Huwag mo na akong pahirapan pa. Parang sobra akong nakasuot, na nakakaapekto sa iyong trabaho. Hindi maganda ang gawa mo, naiintindihan kita. Kung huhubarin ko lahat, baka bigyan ka nito ng bagong inspirasyon. Huwag ka nang maghubad. May ideya na ako. Sigurado ka? Siyempre, 100% sure ako. Pero na. Huwag mo akong bibigwin. Tapos na, kumpleto na. Patanjin nga, hoy, Ling Feng. Ling Feng, hindi kita pakakawalan. Mukhang may konting pag-iisip ka pa pala. Alam mo pang bumalik sakin. Ling. Hindi alam ni Ling Feng ang halaga mo. Pwede bang ako na lang? Sino ka ba? Ang bilis mong makalimot sa akin. Xiao Wan iyan. Paano ka nakapasok? Siyempre ito ang pusong nagnanasang makita ka, ang naghatid sa akin dito. Mula nang makilala kita. Puno ang isip ko ng iyong nakakagigil na katawan. Ngayong gabi, dapat kitang makuha. Anong uri ka ng palaka, ng ahas humamon sa agila? Karapat-dapat ka ba? Ikaw lang. Tama na, ang baho mo. Amoy hanggang 10 kilometro. Magpakalalaki ka pa. Malandi man ako, pero sayo, wala akong interes. Pero, kapag meron ito, magkaka-interes ka rin. Inumin mo to, magiging isang pasang babae na naghahanap ng asawa. Miao alternasyon.
Pero, hindi ko ibibigay sa'yo. Ang pakiramdam na yon, mas masahol pa sa 10 kamatayan. Bitawan mo ako ngayon din. Hindi ka palalampasin ni Ling Feng. Si Ling Feng, nakatalisad na yon ng malayo. Pagkatapos ng gabing to, mapagtatagumpayan kita, sa buhay na to, ako lang ang magiging pusa ko. Inumin mo na? Si Yao Wan yan, gusto mo bang Ling Feng. Ling Feng, bakit ka bumalik? Ang babaeng ito, ayaw mo na rin. Ano ang karapatan mong makialam? Dahil ayaw siyang sumuko. Walang pusong tulad mo, napakarami mong nasakta. Ngayon, ipapaalala ko sa'yo ng husto. Mabuti. Papatayin kita. Ling Feng, sandali. Kainin mo. Hoy, hindi ka papatay no? Kung buhay ka pa, dagdagan pa ng isang pile Dores. Sa kabuluhang ito, malamang inuko na yon. Sino ang nagutos na pag-initan ako? At ikaw rin, pinag-initan mo rin ako. Ling Feng, buburahin kita. May gagawin ako, mauna na ako. Ling Feng, huwag kang aalis. Sa pagkakataong ito, kung hindi mapapasa kamay ang Xiao Group, ang kontrata, huwag ka nang humarap sa akin. Lola, ang Xiao Group at ang kumpanya natin ay laging nag-aap. Bakit niya ipagkakaloob ang malaking proyekto? Sa atin ng ganun kadali, talagang pinapatay mo ako. Wala akong nararamdamang katarungan. Bakit hawak mo pa rin ang posisyon ng Pangulo ng Fang Group? Makatarungan ba yon sa akin? Dahil wala kang kakayahan, wala kang masisisi. Ako. Lola. Fang Xinyu, ikaw, naglakas loob kang gawin to sa harap ko. Inapi mo ang apo kong lalaki. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Lola, hindi ko. Parang hindi lang patas. Kung si Fang Zihao ang makakuha ng proyekto, ibibigay ko ang posisyong Pangulo. Ako. Hindi ako mahuhulog sa bitag mo. Huwag kang magpakunwaring may-ari. Ang punto, kung kaya mo, manatili. Kung hindi, umalis ka na. Tama. Ito ang desisyon ko. Malinaw ba? Hindi ko kaya. Huwag mong sabihin hindi ako nagbabala, mahal kong ate. Sa mukha mong to, kung lalapit ka kay Chairman Xiao, at pagsilbihan siya, hindi niya tatangihan. Sa kama. Ang kontratang ito, ay atin na. Kadiri. Kung gusto mo, ikaw ang pumunta. Hindi ako nagbebenta ng sarili. Mabuti. Ako na ang gagawa para sa'yo. Kahit sinong tao. Gapyusin niyo siya. Ipapadala kita, sa kama ni Chairman Xiao. Bitawan mo ako. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ka pa? Hindi ko kayo papatawarin. Nababaliw na naman itong matandang ito. Ang kapal ng mukha mo. Yung pagapak sa apo ko noon, hindi pa ako nakaganti. Nandito ka pa. Bakit hindi ako matatakot? Hindi lang ako pumunta dito. Babastusin kita ngayon. Uli lang matandang malilimuti. Ikaw, ano ang sinabi mo sa akin? Tinawag mo akong malilimuti. Pasensya ka na, pero totoo ang sinasabi ko. Alam mo ba ang hirap ng mga ninuno natin sa pagtatag ng Fang Corporation? Gaano kahirap ang pinagdaanan nila? Alam mo ba, anong klaseng tao si Fang Zihao? Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng chairman? Alam mo lahat ng to, pero pinagtatanggol mo pa rin ang iyong apo kung hindi ka uli lang matanda. Ano ka ngayon? Ang kapal ng apog mo. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong pagsabihan ako? Ito ang sasabihin ko. Kung hindi makuha ang kontrata sa Xiao Corp, si Fang Xinyu ay dapat magbitiw. Sa pamilya Fang. Narinig mo ba? Paano kung makuha namin? Pag nakuha na namin saka tayo mag-usap. Bigyan kita ng sagot pagdating ng panahon. CJ, sa loob ng 3 araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kahihiyan. Ling Feng, hindi mo dapat ginawa yun. Kung hindi natin makuha ang proyekto, mapupunta ang kumpanya kay Fang Zihao na bagsak. Paano natin malalaman kung hindi susubok?
wala na tayong magagawa. Uwi na muna ako sa opisina. Ayusin natin ang bidding documents. Makakaligtas man o hindi, nasa kamay na ng tadhana. Hoy, Bakit andito ka lagi saan man ako pumunta? nang iwan mo ako noon. Hindi pa ako. Nais kong gumanti sa'yo. Nang ahas ka pang husgahan ako. Anong klaseng paghihiganti gusto mo? Man tayo ng alak. Punta tayo sa bahay ko. Bilisan na natin. Ay nako. Tara na. Sige na nga, takot na talaga ako sa'yo. Tara na. Sasabihin mo na ba o hindi, nangangalay na ang kamay ko kakapindot. Ngayong gabi, isang pagkakataon lang to. Hindi mo na ako lalason ulit, di ba? Basta, samahan mo lang ako ng maayos ngayon. Sumpa ko to. Sasabihin ko talaga sa'yo. Ano sa palagay mo? Napakadali ng kondisyong ito, di ba? CJ. Pwede mo nang sabihin ngayon, di ba? Ling Feng. Ikaw talaga, hindi ka pa nakahawak ng babae, ano? Sinong nagsabing di pa ako nakahawak? Marami na akong nahawakang babae. Bakit naman? Wala kang ang kakayahang malaman kung nagsisinungaling ang babae. Tang asterisk mo talaga. Nagsisinungaling ka na naman sa akin. Mukhang interesado ka sa mga bagay ni Shinyu. Matagal na kitang pinapansin. Gusto ko lang kumpirmahin ang ilang bagay. Hindi ito, utang na loob mo sa pag-ibig, di ba? Okay lang, wala akong pakialam. Kahit ito'y pakiusap ko, pakisabi mo sa akin. Ikaw kasi, samahan mo ako ngayon sa pag-inom. Sasabihin ko talaga sa iyo. Tara na. Tagay. 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 Naku, ang sakit. Hindi ka ba nagpapapaya? Nangangalay na ako. Ang sarap ng tulog mo ano? Ano na nang gagawin ko? Tiyo Xiao. Ito'y munting handog mula sa aking ama. Mangyaring tanggapin ito. Pamangkin. Tunay ang iyong kabutihan. Tiyo Xiao. Sa pagkakataong ito, ang aming angkanye ay makakakuha ng kontrata. Ako ay nangangako. Ang komisyon ay tiyak na kasiya siya. Huwag mag-alala, pamangkin. Ang subastang ito ay formalidad lamang. Habang ako'y nabubuhay. Tiyak na mapapasa iyo ang proyekto. Kailangan nating umasa kay Tiyo Xiao. Manager Fang, magsisimula na ang subasta. Nasaan si Ling Feng? Hindi siya makontak, walang paraang maabot siya. Nakakainis siya. Sa kritikal na sandaling ito, hindi mapagkatiwalaan. Kailangan siyang tanggalin agad. Tama na, wag nang maghintay pa. Mabuhay o mamatay. Hayaan na lang ang tadhana. Shinyu. Nagkita na naman tayo. Kakit-akit ka pa rin tulad ng dati. Magsalita kang maayos. Ito ay isang subasta. Huwag kang maghanap ng Ngayon ay ipapakita ko sa'yo, ang galing ni Ye Lai Hui. Bukod sa pagkawalang hiya, wala akong nakikitang mabuti. Marami akong kakahayan, lalo na sa mga babae. Marami pa akong natatanging teknik. Gusto mo bang subukan? Kadiri. Sa buhay na ito, ayaw kitang makita. Isang napakasuklam na lalaki. Fang Shinyu. Ngayon, hindi lang proyekto ang makukuha ko, kundi pati ikaw.
Hintayin natin ang resulta. Tio Xiao, ang proyektong ito ng Xiao Group ay pinakamalaking proyekto ngayong taon. Kailangan pa ring maging maingat. Iminumungkahi ko na, mas mainam na gawin ito ng malakas na kumpanya. Ang maliliit na kumpanyang tulad ng Fang Group ay dapat alisin sa simula pa lamang. Tama siya, kahit ang maliit na Fang Group ay nakasali sa bidding, malinaw na sayang lang sa oras nating lahat. Ang kumpanyang tulad ng Fang Group, walang magandang sample work. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting umalis na kayo. Para hindi kayo mapahiya rito. Chairman Xiao, ang aming Fang Group, bagamat hindi kalakihan, ay may karanasan sa mga dekalidad na proyekto. Kami ay buong karangalan na kwalipikado. Chairman Fang, nag-aalala lang po ang lahat sa inyo, baka kapag dumating ang oras. Maiwasan nating mapahiya. Hindi ako takot mawalan ng mukha. Mangyaring sundin ni Chairman Xiao ang proseso. Maaari na tayong magsimula. Yamang hindi ka takot mapahiya, Chairman Xiao. Simulan na natin. Mabuti, inihahayag ko na. Ang unang round ng bidding ay magsisimula. Mangyaring isumite ang inyong bid documents. Zinyu, bakit ka nagpupumilit ng ganito? Mas mabuting pagbutihin mo ang pag-aalaga sa akin. Kahit anong malaking proyekto ay maibibigay ko sa iyo. Bastos. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makatatagal. Tinanggal ang pinakamataas na bid at pinakamababang presyo. Ang resulta ng unang round, Ye Group, Fang Group, Zhang Group, at Wang Group ang nakapasa. Ang ibang kumpanya ay na-eliminate. Bakit kami na-eliminate? Mas karapat-dapat kami kaysa Fang Group. Tama, hindi ko rin ito tatanggapin. Una naming in-assess ang mga presyo. Ang inyong mga bid ay hindi sumusunod sa aming mga kondisyon. Hindi ka naman gumawa ng anuman sa akin, di ba? Ang mga damit natin ay maayos pa ring suot. Wala namang nangyari sa atin. Mabuti naman. Kahapon, hindi natin nahawakan ang pagkakataon noon. Ngayon, kailangan nating bumawi ng husto. May kailangan pa akong gawin. Aalis na muna ako. Mukhang swerte pa rin ang nasa panig mo. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang tayo maglaro. Mamaya, ipapapatay kita sa laro. Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw. Huwag mo akong isiping hindi ko alam ang nangyayari kapag nasira mo itong pagkakataon. Papalisin ka ng pamilya Fang. Paano mo nalaman? Ang ganda mong babae. Lagi kitang tinututukan. Huwag kang mag-alala, ang proyektong ito, kukunin ko kahit ano pa ang mangyari. Sa buong lungsod ng Chinen, kung ang pamilya Ye ay tutol, sino pa ang makikipagtulungan? Mas mabuting samahan mo ako buong gabi. Ang proyektong ito, maaari kong ipaubaya sa'yo. Walang hiya ka. Nakakadiri ang pagkilos. Nandidiri ka? May mas masahol pa ako. Gusto mong makita? Bitawan mo ako. Alisin mo ang marumi mong kamay. Akala ko sino ang maingay. Aso pala ng pamilya Fang. Magsalita kang maayos. Huwag mong isiping dahil magaling kang martial arts. Matatakot na ako sa'yo. Makinig kang mabuti. Kahit dumating ka ngayon, wala ka nang magagawa. Ang pagbagsak ng pamilya Fang. Sa sandaling iyon si Fang Xinyu ay mapapalayas. At magiging kalye ka na lang. Ang napakalaking lungsod ng Qinan na ito, akala mo ba ang angkan niyenyo ay makakapagtago sa langit at lupa? Eh ano? Sa sinabi mong yan, mananalo ka talaga sa bid? Sabihin ko ng diretsahan, habang nandito si Ling Feng, ang makakakuha ng proyekto, ang pamilyang Fang lang. Tumawa ka na, hindi ka na makakatawa sa huli. Anong ginawa mo? Pasensya na nahuli ako, huwag kang mag-alala, sa proyektong ito, talagang tutulungan kita. Kayong dalawa, labas. Ako mismo ang lalaban sa pamilyang Fang. Ginoong Ye. Kung ganito ang gagawin mo, paano ko ito iuulat sa boss? Akala mo may karapatan ka, nalabanan ako? Anong utos ni Ginoong Ye? Yun ang susundin namin. Sumubok lang kami ng kapalaran. Wala namang panganib. Alis na tayo. Tio Xiao.
Umalis na ang mga Zhang at Wang. Tayo na lang at ang pamilyang Fang. Ihanda na ang final bid proposal. Sige. Mangyaring bigyan ng mga bidder ng huling pagkakataon na magsumite ng dokumento. Ling Feng, Fang Xinyu. Si Tio Xiao ang nag-alaga sa akin. Mamamatay kayong lahat? Tio Xiao. Pwede nang anunsyohan ang resulta. Ako'y magsasagawa ng pag-anunsyo. Ang nagwagi sa bidding na ito ay Fang Corporation. Nanalo na tayo. Imposible. Paano na panalunan ng Fang ang Ye Group? Hindi pwede. Hindi. Mali ang narinig ko. Tio Xiao. Pakiusap, anunsyohan muli ang resulta. Yili Hui, bingi ka ba? Narinig na ng lahat. Ikaw lang ang hindi nakarinig. Wala ka bang hiya? Tumahimik ka. Tio Xiao. Pakiusap, sabihin muli ang huling resulta. Ang nanalo sa subasta ay ang Fang Consortium. Imposible. Bakit hindi ako makalaban sa angkan ng Fang? Ang Fang Consortium ay nag-alok ng makatarungang presyo. Ang dokumento ay detalyado at kumpleto. Kalidad na premium. Walang dahilan para hindi sila piliin. Noong gabi, iba ang sinabi mo kumpara ngayon. Niloloko mo ba ang angkan ng Ye Lai Hui? Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kahit ang tatay mo, hindi pa nakapagsalita sa akin ng ganito. Xiao Yongsheng. Dahil iginagalang kita, tinatawag kitang Tio Xiao. Akala mo malaki ka na? Makinig kang mabuti. Wala kang pinagkaiba sa basura sa paningin ko. Baliw ka, may lakas ng loob kang magsalita sa akin ng ganito? Bakit hindi ako maglalakas loob? Gusto pa kitang patayin. Kapatid, salamat sa pagligtas ng buhay ko. Mula ngayon, kung may kailangan ka, si Xiao ay handang tumulong. Handang tumulong ng lubos. Manager Fang, tara na. Ling Feng. Bakit parang pakiramdam ko, ang pagbid na ito ay may kinalaman sa... May tinatago ka ba sa akin? Nag-iisip ka lang yata. Si Manager Xiao ay may malawak na pangarap. Kailangan niyang pumili ng pinakamaganda. Kung wala ka ngayon, hindi lang proyekto ang mawawala. Baka mawala pa ang buhay ko. Lahat ito gawa mo. Kung ganun, paano mo ako gagantimpalaan? Ito ang card mo. Ipabili mo sa hipag ko ng makalumang damit. Pambansang mayaman. Huwag na lang. Okay naman damit ko. Tipid pa at sobrang tibay. Kunin mo na. Huwag kang puro salita. Fang Xinyu. Ikaw ba talaga ang babaeng yon? Mahal, anong iniisip mo? 8. Huwag mo akong tawaging mahal. Nakakadiri. Pag tawag mo ng ganyan, malalagas lahat ng buhok ko. Ano bang dapat kong tawag? Pwede ba? Sinta. Iibigin. Asawa kong giliw. Mister ko. Panginoon ko. 8. Tawagin mo na lang akong tol. Mas okay pa yon. Kung ganun, Feng na lang tawag ko. Okay lang ba? Sige Feng na. Mas maayos to. Feng. Feng. Feng, sagutin ko muna to. Pasok ka muna. Susundan kita. CJ. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Ang baho mo. Hindi naman mabaho. Baho nga ng hininga mo. Parang kinain mo ang taek di nag-toothbrush. Panghimong pulubi. Ako'y hinamak mo. Sinisigawan ko mga tulad mo, kayong mga sakim sa pera. Ako ang sekim. Tignan mo yung damit mong basura. Nakakahiya ka sa tindahan. Paano bibili ang ibang customer? Customer din ako ah. Kawawang alipin. Nakasuot ka na ba ng suit? Mga suit dito. Galing Italy lahat. P100,000 pataas. Kaya mo ba? Ito ang gusto ko. Kunin mo na. May sira ba utak mo? Pinakamahal na suit yan. P200,000 isa. Pang mahirap ka, san mo kukunin?
200 lang, eto na talaga. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Umalis ka na ngayon. Huwag mo akong aposh. Bakit ka ganyan magsalita? Customer ako ah. Tawagin ang manager. Manager, may tumatawag po. Sino tumatawag? Naglalaro pa ako eh. High school buddy ko Ling Feng. Driver ka raw ng Feng Group? Totoo ba? Ang ganda ng future mo. Di tulad ko, maliit na manager lang ako. Li Wenjin, noong estudyante ka pa lang, mapanlait ka na talaga. Hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Di ba napansin ng nanay mo na may kulang sa'yo? Anong kulang sa'kin? Utak kulang ka. Ling Feng. Lalong sama-sama ang bibig mo ah. Dati kang class president. Ngayon mukha kang pulubi. Parang tambay sa kalye. Salamat sa'yo. Kung wala kayong mga mayabang, paano makikita ang simpleng buhay? Anong tawa-tawa dyan? Tumigil kayo o tanggalin ko kayo. Ling Feng. Tigil mo yung pagiging simple. Ipagyabang mo pera mo. Aling suit bibilhin mo? Ipapakita ko ngayon, bakit ka tinatawag na pulubi? Ganun ba? Feng. Nakapili ka na ba ng damit? Alin ang gusto mo? Bibilhan kita. Hindi nakakagulat na ganun ang sinabi mo, kaya pala nakadikit ka kay Golden Girl. Paano mo nasabing ganun? Anong Golden Girl ang sinasabi mo? Si Feng sa amin, talagang magaling. Number 1 fan niya ako. Ngayon pa lang siya nililigawan. Naiintindihan mo ba? Ang ganda ng pangangatawan mo, kahit si Golden Girl nahuhumaling. Nakakaselos ka talaga. Ang mga tulad mo. Mga damit na ganito, kaya kong bilhin ng walang tulong. Ling Feng, hindi ka ba nahihiya? Isang driver lang, 30,000 lang sahod mo. Kahit 10 taong tipirin, hindi mo mabibili to. Paano kung kaya? Kapag nabili mo yan, magmamakaawa akong humingi ng tawad. CJ, maghanda ka na. Ano, meron ka palang black card? Ling Feng. Pagnakaw ng mamahaling bagay, may parusa yan. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Huwag ka nang magbalala. Ang dala kong hindi illegal. Ling Feng, ang plastic mo talaga. Magkakaibigan tayo. Dapat ba talagang ganito? Peke ba o totoo? I-scan mo na lang. Manager, totoo ang card na ito. Imposible. Driver ka lang. Saan ka kumuha ng VIP card? Gusto mong malaman? Lumuhod ka at humalik sa akin. Ayoko. Anong magagawa mo? Sa pagkakaalam ko, ang may e-card ay may karapatang magpaalis ng kahit sino sa mall. Ganito na lang kaya, kakausapin ko ang may-ari ng mall para pag-usapan natin. Ling Feng, huwag, huwag. Lumuhad na ako. Ling Feng, huwag kang pumunta sa may-ari, mawawalan ako ng trabaho. Buti nga sa'yo, mamatay ka na sa paghalik, gago ka. Dalhin mo agad ang mga damit. Opo, opo. Tama na to, huwag kang magmalakas sa susunod. Pag ginawa mo ulit, lalabas ang galit ko. Opo. Alis na tayo. Tara. Ingat sa biyahe. Ingat kayo sa biyahe. Fang Xinyu, ang kapal ng mukha mo, gamit ka ng peking kontrata para lokohin kami. Fang Zihao, bakit mo ako pinagbibintangan? Ako, Lola, tingnan mo siya, peking kontrata ang dala niya, nahuli ko siya, pinagbintangan pa ako. Fang Zihao, huwag mong baliktarin ang katotohanan. Tumahimik ka. Anong karapatan mong pagsabihan ang apo ko? Bakit niya ako pinagbibintangan? Mali ka sa paggamit ng pekeng kontrata. Ikaw pa ang magsasabi nito. Bini-bini, tumatanda ka't nagiging makakalimutin. Ikaw na naman, gagoong ito. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong pangaralan ako? Paborito mo ang anak mo, ayaw makinig. Hindi ba to katangahan? Hoy, Lola. Ling Feng, papatayin mo ba ang lola ko? Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Ayos lang po ba kayo, Lola? hindi pa ako mamamatay agad. Fang Xinyu, tingnan mo ang ginawa niya. Peke ba o totoo ang kontrata? Tanungin natin ang mga sangkot. Ginoong Xiao, samahan mo kami sa Fang Residence. Ipaliwanag mo sa harap nila. Ulol, huwag kang magpatawa. Kung hindi, sasampahan ko kayo ng reklamo, panloloko sa kontrata. Wala kayong katuturan. Walang bayag na umamin. Hayaan natin ang batas. Sino ang gusto mong arestuhin? Lola. Nandito na si Ji Xiao mula sa Xiao Group. Tingnan natin ang susunod niyang palabas.
Ginoong Xiao, taos puso kaming humihingi ng paumanhid. Kasalanan ko na hindi ko nasubaybayan ng maayos, kaya lumitaw ang ganitong masamang tao. Kung ninanais ninyo, susundin ko ang batas kahit mawalan ako ng kamag-anak. Ipapakulong ko siya. Lola, paano mo nagawa ito, Lola? Ako ang tunay na apo mo. Wala kang dugong nananalaytay sa akin. Isinama ka lang dito ng babaeng iyon para magmalinis. Ikaw at ako, walang kadugo-dugong relasyon. Aray, nagpapanggap ka pa rin kawawa? Narito na si Ji Xiao. Sumuko ka na agad. Naghihintay na ang pulis para arestuhin ka. Fang Xiao, nagdidiwang ka ng masyadong maaga. Ginoong Xiao, sang-ayon po ba kayo sa sinabi ko? Paumanhin. Ang kontratang ito ay tunay na lihay timo. Imposible. Ang Ye Consortium ay isang higanti sa industriya, ang aming pamilyang Fang. Paano makikipagkumpetensya sa Ye? Si Ye Laihui ay wala ng kapangyarihan ngayon, wala na siyang magagawa pa. Ginoong Xiao, totoo ba talaga ang kontratang ito? Ang proyektong ito ay para sa pamilyang Fang. Maasahan ninyo ako, ipapakita ko ang aking kakayahan, para patunayan ang aking Oo nga. Naku, Fang Xiao, wala kang hiya. Ikaw. Ginoong Xiao, si Fang Xinyu ay isang babae lang naman, samantalang si Jiao, ang tunay na lalaki. Ang proyektong ito, dapat pamahalaan ni Jiao. Ginoong Xiao, ano ang palagay ninyo? Ang proyektong ito, maliban kay Fang Xinyu, wala nang ibang tatanggapin ako. Kung may manggahas na kumuha, ako ay magbabasura ng kontrata agad. Dahan-dahan ka lang uminom, mabubuang ka niyan. Mabuting Kapag lasing na, makakalimutan mo ang mga problema. Makakalimutan ko na, ang taong nagdulot ng lungkot sa akin. Sinasadya lang ni Fang Zihao at ni Lola ang mga sinasabi nila, para galitin ka. Kung magpapaapekto ka ng ganit, talo ka sa laro nila. Huwag mong pansinin ang sasabihin ng iba. Magpakabuti ka na lang. Noong 5 taong gulang ako, may aksidente kaming natamo. Namatay ang tatay ko. Nasugatan ang ulo ko. At nagkaproblema sa memorya. Wala na akong maalala sa pagkabata. Hindi ko rin alam ngayon kung tunay nga akong miyembro ng Angkan Fang. Dapat kang mabuhay para sa mga magulang mo, at sa lolo mo, hindi para sa kanila. Kailangan mong. Kung ikaw nga talaga ang babaeng iyon, ipagmamalakas kita ng lubusan. Hay! Bakit mo ako sinasaktan? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Sobrang lasing mo kaya dinala kita rito, pero hindi mo ako pinauwi. Ikaw ang nangganyak sa akin na uminom. Gusto mo lang samantalahin ako. Pinagplanuhan mo ito, di ba? Hindi. Huwag kang oportunista. Mamamatay ka sa mga palo ko. Ginamit mo ako, tapos iwan mo na lang. Baliw ka. Lumayas ka na. Sino ka? Ikaw ba si Fang Xinyu? Kung ako man si Fang Xinyu, wala kang pakialam. Umalis ka na ngayon, kung hindi itatawag ako ng pulis. Hoy, matapang ka pala. Binalaan na kita. Lumayas ka na. Ang bodyguard ko ay bababa na. Si Ling Feng ba ang ibig mong sabihin? Yun nagpapakasarap sa paraiso. Saan siya kukuha ng oras para tulungan ka? Huwag kang lalapit. Binalaan na kita. May armas ako sa bag ko. Kung masaktan ka, wala akong pananagutan. Gusto ko ang taong matapang tulad mo. Mas masaya ito. Umatras ka. Bitawan mo ako. Ling Feng, akala mo magaling ka sa santukan? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang mas magaling. Mas magaling pa sa'yo. Hoy! Nandyan ka na? Handa ka na ba? Sandali lang, teka. Hintayin mo na lang.
Ling Feng, bilisan mo ang takbo. Babaruin kita ng kotse, Aray. Loko ka, ayaw ko nang makipag-usap sa'yo. Ling Feng, hindi mo sinabing hindi ka nababalik? Noong bata ako, may babaeng nagligtas ng buhay ko. Sa leeg mo, may markang parang pusong kagaya ng sayo. Kaya nga, bumabawi ako sayo. Paano kung mali ang tao na alaala mo? Maliman, hayaan mo na. Mas mabuti yon kaysa magsisi sa huli. Huwag mong isiping magpapasalamat ang pagtaki-advantage mo sa akin kahapon. Hindi to matatapos ng ganun-ganun lang. Ang taong katulad mo, Makinig kang mabuti. Ang pag-abuso mo sa akin, hindi to simpleng bagay. Hoy, May problema na po, MS, Fang. Nagkakaproblema ang kumpanya. Bumalik na po kayo agad. ano? G. Fang, ano ba ang ibig mong sabihin? Anong punto mo, Ye Xiao? Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Kung ayaw mong makipagtulungan, diretsuhin mo na lang. Bakit hindi ka humingi ng pahintulot bago inilabas ang termination? Sa official website pa mismo, dinungisan mo pa ang pangalan ng Xiao Group sa iba't ibang paraan. Ano ba talaga ang balak mo? Xiao, paano mo nagawa ito? Isang karangalan para sa amin. Ang makatrabaho kayo, hindi ko gagawin iyon. Tingnan mo, ano ba ang nangyayari dito? Hindi ako ang may kagagawa nito. Ikaw lang ang may alam ng admin code. Kung hindi ikaw, sino pa? Ako lang talaga ang nakakaalam. Pero hindi ako ang nag-post. Wala akong pakialam. Ang issue na ito ay nakakasira sa kumpanya. Grabe ang epekto nito. I terminate ko ang lahat ng kontrata. At magpa-file ako ng kaso laban sa'yo. Magbabayad ka ng lahat ng damages. hoy. Teka muna. Kahit na ikaw ang nagligtas sa akin, sa bagay na ito, hindi ko na kaya. MS Xiao, paano kung malaman natin may third party na involved? Mas magagalit ka pa kaya? Anong ibig mong sabihin? Impossible. Ako lang ang may alam ng code. Madali lang yan. Nag-hire lang sila ng hacker. Sinabi mong, hiniwa-hiwalay tayo ng hacker, para tayo mag-away? Ang galing ng plano. Aba, ngayon ko lang naisip. Hala, G-Fang, pasensya na sa mga sinabi ko, naging mainit lang ang ulo ko. Wala ka namang kinalaman. Ang lupit ng nagplano nito. Kaya, kailangan nating hanapin ang mastermind. Sa ganitong paraan, maibubugso natin ang galit. Anong dapat nating gawin? Fang Xinyu, hintayin mo. Kung hindi ko ito magagantihan, Xiao yung siyang nanunumpa di ako tao. Ang yabang mo, hindi ka namin takot. Tama. Isang di pa man kami matatakot. Sobra na ang pagmamalupit ninyo. Tatawag ako ng abogado. Isasakdal ko kayo hanggang mabaon. Bahala ka, handa ako palagi. Gawin mo gusto mo. Phew. Mabuti, sige na. Hintayin mo. Hoy bunso. Nako, dumating na si Kuya Ye. Ako na ang mananagot sa walang utang na loob. Humihingi ng patawad. Kuya Ye, huwag kang magpakabait. Bata pa, mainit ang ulo. Normal lang yan. Di dapat humingi ng sorry para sa kanila. Pag nagkamali, dapat panagutan. Kung patuloy kayong magpabeya, may gulo kayong mahaharap. Nabalitaan kong ang pakikipag-alyansa sa Fang Group. Kinansela mo na. Totoo ba? Pangkat Fang. Grabe ang kapilyuhan nito. Kailangang turuan natin ng leksyon. Wala silang respeto sa antas ng lipunan. Nagpakasobra ang Pangkat Fang. Huwag na natin pag-usapan to. Kung tayo sa angkanye, ang kukuha ng konstruksyon na to, paano natin ito gagawin? Sa palagay mo, anong plano ang bagay? Simple lang. Sa proyektong to, gamit tayo pinakamurang materyales. Tapusin ang gusali. Ang kita naman, hatian natin. Ano sa tingin mo? Ang itinatayo nating gusali, may mga tao titira dito. Kung bulok ang gamiting materyales, paano pag gumuho, hindi ito masisira? Panatag ka. May koneksyon tayo sa taas. Kahit gumuho man, mga hamak na buhay nila, bayaran lang natin ang pinsala. Ye Chao. Alam kong walang etika ang negosyo mo. Pero hindi ko inakalang ganito kalala. Ang konsensya mo, nakain na ng mga aso? Xiao. Ilang taon na ako sa negosyo.
Walang nang-ahas sumigaw sa akin. Ano ba ang ginawa mo sa likod ko? Mga bagay na kailangang itago pagkatapos makita. Lahat ng nakakaalam ay naninira sa'yo. Wala akong pakialam sa kanila. Ang pagkita ng pera ang pinakamahalaga. Aaminin ko ng direkta. Dala ko ang kontrata ngayon. Pirmahan mo na ito. Magtutulungan tayo ng maayos. Paano kung ayaw ko pumirma? Ayaw mong pumirma? Alam mo bang may mga backer ako? Pababagsakin kita. Grabe talaga ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong manayre sa akin. Nag-hire ka ng hacker para magkagulo. Tapos pipilitin kang sumuko. Ikaw talaga ang walang hiya. Hindi ako nagkakamali, di ba? Talaga lang. May ebidensya ka bang ginawa ko yon? Kapag walang ebidensya, papatayin kita. Meron akong katibayan. Natatakot lang ako na baka mabaliw ka pag nalaman mo. Katawa-tawa talaga. Pasok na kayo. Pumasok ka. Lumuhad ka. Ginoong Ye, kaya ako nasabi kasi ako'y sinaktan niya. Talagang hindi ako may kasalanan. May sasabihin ka pa ba? Hoy binata, may galing ka rin pala. Sino ka talaga? Ako si Ling Feng. Ikaw pala si Ling Feng. Ikaw ang hamampas sa anak ko. Ano ngayon, kaya mo ba akong patay? Ako pa ba ang papatay sa'yo? Gumamit ng ganitong hamak na paraan, sa mas bata sa'yo. Saan mo ilalagay ang iyong mukha? Isa lang ang anak ko. Kung hindi ko ipagtatanggol, sino ang magtatanggol? Sila ang nang-api muna. Wala akong pakialam. Ang batas ng Angkanye, may karapatang mang-api ng iba. Bawal kaming apihin ni Newman. Sakto lang, ganun din ang batas ko. Sige. Tingnan natin. Sino ang mauunang mamatay? Ling Feng. Magkakaroon ka ng malaking problema. Malakas ang kinalalagyan ng Angkanye. Kapag nilabanan ka nila, baka ikaw ay mapanganib. Salamat sa babala, Ginoong Xiao. Huwag mag-alala, nandito ako, walang mga api kay Fang. Ang init. Ling Feng. Tara, maligo tayo. May gagawin ako, hindi ako sasama. Kayo na lang ang pumunta. Eh di hindi na rin ako pupunta. Hindi pwede. Pag siya di sumama, ikaw rin. Bakit niyo sinira ang mood? Hindi talaga. Dapat sumama ka sa akin ngayon. Tara na. Ling Feng. Ang tapang mong lumaban, pero di marunong lumangoy. 8. Ikaw pa ang nangunguna. Dinala mo ako rito, pero di ka rin marunong. Gusto ko lang makita ang pangangatawan mo. Hoy, miss. Ang sexy mo naman. Maging magkaibigan tayo. Pasensya na. Wala akong interes sa'yo. Ang interes, pwedeng unti-unting buuin. Basta tayo, magkasama palagi. Magkakaroon din ng spark. Hoy, bingi ka ba? Sinabi na niyang ayaw sa'yo. Kausap ko ang magandang to. Ano pakialam mo? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ang lakas ng loob mong magsalita. Ako na ang bahala dito. Paano mo ako papatay? Ling Feng, tama na. Huwag mong patulan ang basurang ito. Ano ang pinagsasasabi ninyo? Sino ang tinatawag mong basura? Ikaw ang tinutukoy ko. Walang hiyang tulad mo. Kung hindi basura, ano pa? Kung may delikadeza ka, magsibat ka na. Kung hindi, babasagin ko ang mga buto mo. Binatang gwapo, nangangahas ka bang manak at sakit? Bata ba ako para takutin mo? Maganda. Ikaw. Umakyat ka na agad. Nakakaasar talaga. Laging may gulo tuwing pumapasok. Ling Feng, alis na tayo. Tama na. Kung may tapang ka, huwag kang tatakbo. Tatawag ako ng tao. Wala kang takasan. Anong balak mo? Ling Feng. Nagkita na naman tayo. Yilai Hui, hindi ka pa ba natuto? Ling Feng. Hanggang ngayon, nagmamalaki ka pa rin. Mamamatay ka ngayon. Ano ba to? Bakit wala akong lakas? Hoy, binata, huwag nang magpumilit. Tahimik na lang maghintay ng kamatayan. Laso na makakahuli sa akin, hindi pa nga ito nangyayari. Sa totoo lang, nung lumalangoy kayo, inilagay ko ito sa tubig, Mindian grass. Hindi naman ito lason. Pero kapag nakasama nito, ang Hell Envoy na ginamit ko, magiging matinding lason. Ganoon ba? Subukan mong hulaan, gaano pa ako tatagal? Huwag nang magpumilit. Humiga ka na lang sa lupa, maghintay na lang mamatay.
Anong nangyayari? Bakit ang lamig? Huli ka na para malaman. Anong ibig sabihin? Anong huli? Malakas na ang lason mo. Ang paghalo ng dalawang gamot na walang lason, nagiging matinding lason. Pero kalahati lang ang alam mo, hindi mo alam na may isa pang hakbang. Kapag nagdagdag ka ng isa pang gamot sa dalawang lason na ito, makakakuha ka ng bagong uri ng lason. Anong lason? Hangushuang. Ang gamot na ito, hindi lang nito nililinis ang lason sakit, pero ginagawa ka rin nitong sobrang lamig. Kung walang antidote, magiging walking corpse ka. Hindi ko na kaya. Bilasan mo ang antidote. Ling Feng, hinamak mo ang anak ko, papatayin kita. Tama na. Dalhin siya sa Poison Master agad. Kunin ang antidote, baka may pag-asa pa. Kung mahuli tayo, kahit ang Diyos di makakatulong. Uunahin kita. Hulihin siya. Itay, huwag mo nang pansinin. Dalhin mo ako sa antidote. Hindi ko na kaya, anak. Tiis lang sandali. Tatapusin ko muna to. Itay, hirap, ako, huminga. Bilasan mo na. Sige, sige. Anak ko, dadalhin na kita. Hoy, bata, hintayin mong mamatay. Nalason ka lang, ligtas ka na ngayon. Ling Feng, iniligtas mo na naman ako. Ibibigay ko ang sarili ko. Huwag ganito. Maginoo ako, kung ganyan ka, baka ako'y magkasala. May gagawin pa ako, paalam muna. Ling Feng. Isang araw, masasakop din kita. Si Pang. Ngayon ay naparito ako, upang bilhin ang iyong likha bilang regalo. Maaari mo ba akong sulatan ng isang piraso? Batang lalak, paumanhin. Ang aking mga likha, hindi ko ipinagkakaloob kanino man. Umuwi na kayo. Si Pang, gustong-gusto ng kaibigan ko ang iyong mga likha. Ipagbili mo naman sa akin ng isa. Hindi ibebenta. Tingnan mo sila. Hindi alam ang halaga ng dekalidad. Pagbebenta, ay paghamak sa sariling dignidad. Umuwi na kayo. Bakit ka nakikiusap sa kanya? Basura ang kanyang sulat kamay, isang araw mas higit pa ang sulat ko. Ano ang sinabi mo? Ling Feng, ano nang sinabi mo? Si Pang ang dalubhasa sa pagsusulat ng brush. Ang makakuha ng kanyang likha ay isang malaking karangalan. Si Pang, paumanhin po, ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Tol, bata ka pa. Ang aking sini, hindi tulad ng basurang kaalaman mo. Maiintindihan mo kaya? Ang sulat kamay mo, walang kaluluwa, walang pagkakakilanlan, puro gaya-gaya sa nakaraan, walang pagkamalikhain o pag-unlad. Wala kang sariling pagkatao. Kung ganito kababaw ang pangungopya mo, marapat lang tawaging isang dalubhasa. Kung ganun ako, nakalampas na sa'yo matagal na. Lalaking walang modo. Ang kapal mo, manghamak ng aking sini, parang basura lang. Sabi nila, ang sulat ay salamin ng pagkatao. Ang sulat, makaluma ang pamantayan, hindi marunong magbago, humahabol sa nakaraan habang naiiwan. Kumakapit sa ibang ideya ng walang direksyon, ganyan ka talaga, matigas ang ulo sa pagbabago. Kaya hirap kang makisama, sa kahit kanino, mga malalapit sa'yo, mga kaibigan mo, lagi kang iniiwasan. Kahit sikat ka, ngunit ang lungkot-lungkot, tama ba ang lahat ng sinabi? Ling Feng, ano ba nang pinagsasabi mo? Tumahimik ka nga. Grabe ito ah. Bata ka palang ganyan, pero tumpak mong nabasa. Ang aking pagkatao, sa ganoong katumpakan. Guro Pang, isa lang siyang super ko, huwag mo nang pakinggan. Mali ka. Lahat ng sinabi niya ay tama. Ang sulat kamay ko, sa paningin ng iba, maaaring sabihin mo kang may kagandahang asal. Ngunit, alam kong mabuti sa aking puso, ang mga titik kong iyon, walang anumang artistikong halaga. Kung sakaling, hindi ikinahihiya ng batang ito, nais kong italaga ang aking sarili bilang estudyante mo. Mangyaring tanggapin mo ako bilang estudyante. Ginoong Pang, itatalaga mo ba siyang guro? Wala siyang alam sa kaligrapya. Sa puso ng guro ay may bakas. Sa dulo ng panulat ay may malawak na mundo. Naniniwala ako sa iyo, tiyak na ikaw ay isang tunay na eksperto sa kaligrapya. Mangyaring tanggapin mo ako bilang estudyante. At bigyan mo ako ng isang set ng mga titik. Guro, nahihiya talaga ako. Isa lang akong driver, at bata pa ako, hindi angkop maging guro mo.
Ang guro ay nasa mataas na antas. Mangyaring tanggapin mo ako bilang estudyante. Guro, tumayo ka na. Hindi ko talaga kayang tanggapin ito. Kung hindi mo ako tatanggi pang estudyante, mamamatay ako rito ngayon ng nakaluhod. Sige na. Tinanggap na kita bilang estudyante. Mabuti. Salamat po, guro. Mangyaring bigyan mo ako ng set ng mga titik. Ano na gagawin natin? Tatakas na bata, baka hindi maganda ang kahihinatnan nito. Huwag kang mag-alala. Halika. Perpekto. Ito'y masyadong perpekto. 60 taon akong naghirap. Ngayong araw, naintindihan ko na ang buhay. Guro, ang kagalingan mo, maaaring sabihing nasa rurok na. Akala ko ba ay walang kakwenta-kwentang tulad mo? Ay may ganitong galing sa sining pala? Huwag mo akong ibigin ha. Mamatay ka na. Anong problema? Gusto kong Sa totoo lang, umupa ng bahay dito. Sa ganitong paraan, kapag may nangyaring masama, mabilis akong makakatulong. bakit ang sikreto ng pag-uupa? Akala ko, anong balak mo? Naghahanap lang ako ng maupahan. Bakit mo ako sinipa? Wag nang umupa. Bibilhin ko na lang. Isang marangyang mansyon. Bawal ang mahihirap dito, lumabas ka na. Paano mo nasabi yon? Saan mo nakita na mahirap ako? Ang daming tao, dinaig pa ang langgam, sino mayaman o mahirap. Isang tingin lang alam ko na, alis na. Pasensya na. Mali ang hinala mo ngayon. Bibili ako ng bahay. Bumili ng bahay? May patakaran ang kumpanya. Kailangang magpakita ng 1M pesos. Meron ka ba? 1,000,000. Wala. Pero baka 100 niyan ang meron ako. 10 milyon. Nabuang ka na ba? Kung totoong may 100M ka. Tatawagin kitang lolo. CJ, ikaw ang nagsabi niyan ha. Tignan natin. Magkakaroon ako ng apo ngayon. Anong nangyayari? Boss, may nagpakilalang dukha dito. Bantayan mong mabuti, huwag kang pauto. Bulag ka ba? Di ba? Di mo makilala ang mayaman. Umalis ka na, huwag kang mag-aksaya ng oras. Sige na nga. Sigurado kang di mo iche-check. Anong masasabi mo? Pinagdudahan mo ba ang kakayahan ko? Makinig kang mabuti, mas magaling ang boss namin tumingin. Kung magkano ang pera mo, isang sulyap lang alam na. Ang dami kong nakilalang mayabang, pero tong hangal na to, bago lang sakin. CJ, ipapakita ko sa'yo ngayon. Kung ganoon nga ang sinabi ko, ang totoo, kanina pa yon. Ngayon dapat kang lumuhad sa harap ko, kaya mo ba? Bakit naman hindi? Natatakot ako baka mag-agawan kayong dalawa. Tawagin mo na akong lolo. Magkano? Hoy, totoo palang 100 milyon. Totoo bang 100 milyon yan? Wala na, bagsak na. Apo ko, bilisan mo at tawagin akong lolo. Kasama ka rin, magpatira pa ka na. Panaginip lang yan, biro lang kanina. Sinong luluhod sa'yo? Tama, gawin kitang lolo ko. Kailangan ko pang tanungin tatay ko. Nagpapakatanga ka ba? Tatawagin ko na boss mo. Sige, ngayon pa mismo, desidido na ako. Tawagin mo na, kahit 100 milyon. O kaya 200 milyon, hindi pa rin papansinin ng boss mo. Naiintindihan mo? CJ, tatawagan ko boss mo ngayon di. Kumusta po Lixiao? Pinipilit ako ng tauhan mo. Anong plano mong gawin? Gusto mo pang magpatuloy? Ayaw mo? Umalis ka. Lakas ng loob mong apihin ang aking benefactor, magpakumbaba ka at humingi ng tawad. Kuya, nagkakamali lang kanina. Bulag lang talaga ako. Ay patawad mo na. Lolo, sasabihin ko sa tatay ko, humanap ng bagong ama para sa'yo. Apo mo siya na. Kunin mo na siya. Okay, sige lahat. Kuya, ganito kasi. Punta tayo sa VIP room. Ngayon ay, pirmahan na ang kontrata. Sige, tara na. Kuya, trabaho muna ako. Opo nay. Kumusta yung ipinasok ko sa'yo? Okay naman, nagde-date pa lang kami. Bukas dalhin mo na sa pamilya. Nagmamadali ka ba nay? Ilang araw pa lang kami.
Mamamatay na ako sa kakaantay ng apo. Kung hindi ka babalik, mamamatay ako sa harap mo. Kuya! Kuya! Kami naman dito. Strike to ba sa gender? Bakit? Naisip mo na ba? Ikaw talaga, bagay sa katulad ko, pinakakomportable. Sabi ni Mama uwi na tayo. Pupunta ka ba o hindi? Ang galing mo. Huwag ka nang magsalita, bilisan mo na. Hindi ka inaasar ni Xiaofeng, di ba? Kapag hinamak ka niya, sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Salamat po tita, bakit mo ako tinatawag? Nasa bahay na tayo. Kain na, lahat sariwa, huwag kang mahiya. Salamat po tita, halika rito. Ito na nga, maghanap na ng araw para magparehistro. Nay, isang beses palang magkakilala magpapakasal na. Parang nagmamadali masyado. Kapag nahuli ka di mo naaabutan, ilang taon ka na ba? Bakit di ka nagmamadali? Hindi pwede. Kailangan kong maghintay pa. Ano pang hinihintay mo? Hihintayin mo ba akong mamatay? Hindi po nay, pakiramdam ko. Wala akong pakialam, siya lang talaga, ayaw ko ng iba. Nay, anong nagustuhan mo sa kanya nay? Malaki ang balakang, siguradong malaki ang magiging anak. Nay, sa tingin ko nay, nababaliw na sa paghahanap ng apo. Isang buwan lang ang ibibigay ko, kapag hindi ka pa ikinasal. Mamamatay talaga ako. Sige na. Sige, payag na po ako. Isang buwan lang magpapakasal na ako. Ganito dapat. Kumusta? Pag ako na ang gumawa, ang parents mo ang naiistorbo. Ang gusto nila ay ang puwet mo. Huwag mo na isipin yan, basta kasama kita, okay lang ang kahit ano. Tayo na, mas mabuting manood ng exhibit. Sige, mahal, samahan kita sa exhibit. Tara na. Anong balita? Xiaohui, dumating ka rin. Aba, sino ito? Si Ling Feng, boyfriend ko. Kilalanin mo si Ling Feng. Siya si Nan Gangyao, sikat na pintor. Ang exhibit na ito, siya ang organizer. Xiaohui, hindi masama nangaagaw ka na ng bata. Ano ba yan? Inggit ka lang. Wala akong kinalaman dyan, lahat sila volunteer. Niloloko mo ba ako? Hindi, hindi, mali ang hinala mo. Xiaohui, malapit na ako, maging estudyante ni Master Pang. Pag nangyari yun, kailangan mo nang magpa-schedule para makausap ako. Si Master Pang pala, akala ko sino. Ling Feng, si Master Pang ay dalubhasa sa landscape painting. Lahat may respeto sa kanya. Paano mo hindi kilala ang maestro ko? Ganun ba? Noong nakaraang linggo, may estudyante, Pang ang apelyido. Pareho kaya sila? Minamaliit mo ang maestro ko. Hindi, tao lang, yaw-yaw. Nagbibiro lang siya. Huwag mo masyadong seryosohin. Pareho kaya sila? Patawagin mo nga dito maestro mo, para makilala ko. Sige, tatawagin ko siya ngayon din. Pag hindi sila iisa, baliin ko mga buto mo. Yaw-yaw. Ano ba? Tara na dito. Alis na tayo. Huwag magmadali. Baka nga magkakilala sila. Imposible yun. Ni minsan di ko narinig na. May ibang maestro si Master Pang. Bilis Ling Feng, alis na tayo. Baka mahuli na tayo. Bilis. Guro, hinamak ka niya. Sinong may lakas ng loob? Guro, Guro, anong nangyari sa inyo? lumuhad ka ngayon din. Siya ang aking guro. Tawagin mo siyang lolo. Tinanggap mo talaga si Pang. Mali ang pagkakilala ninyo sa kanya. Isang bastos lang siya. Paano siya naging guro ninyo? Kung humihingi ka ng tawad. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging guro.
Si Yao Pang, mula ngayon sa ating paaralan, mahigpit tayo, hindi tatanggap ng basta-basta. Guro, pakalmayan ninyo po ang loob. Si Nanggang Yao ay lumapastangan sa inyo. Parurusahan ko siya ng 1 taon. Ano po ang pasya ninyo? Nagsisisi ka ba? Wala akong kasalanan. Isang bastos. Bakit siya pa ang lolo ko? Taksil na estudyante. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Hindi kasalanan ang di pag-ala. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang tunay na larawan ng realidad. Lolo, nagkamali na po ako. Alam ko na kung bakit iginagalang ng guro ang inyong kadakilaan. Hindi pa huli ang lahat. Mauna na kayo sa inyong lakad, may gagawin pa ako. Ihatid ang guro. Silang po. Ling Feng, sino ka talaga? Pakiramdam ko, lalong nagiging misteryoso ka. Driver lang ako. Sasunduin ko na ang amo. Ngayon ikaw at si Shinyu, lalong nagiging malapit. Huwag mong labis na isipin. Ingatan mo ang sarili mo. Hoy, ikaw. Fang Xinyu, hindi ka tunay na miyembro ng Angkan Fang. Anong karapatan mo ngayon na panghawakan ng posisyong ito? Nagkakaila ka pa rin? Sino ka ba talaga? Ako ay. Sige. Buong buhay ka inalagaan ni Lola. Dapat mong sundin ang kanyang habilin. Palagi siyang nagtatangi sa mga lalaki. Dahil sa iyo, kaya niyang gawin lahat. Mabuti. Kahit anuman ang mangyari, hindi mo ibibigay ang pwestong ito? Ipinagkatiwala sa akin ni Lolo ang angkanfa, at itataguyod ko ito. Sige. Kung ganoon na ang usapan, wala nang paggalang. Bayaran mo ang utang. Ngayon din. Ang Fang Group ay walang pagkakautak. Peke ang dokumento, pwede kang makulong. Peke. Dilatan mo ang mata mo. Ang selyong ito. Ay peke, di ba? Impossible. Lagi kong inilalagay ang selyo sa safe, hindi ba? Ano ito? Fang Zihao. Ninakaw mo ang selyo. Nagpabeya ka sa pagbabantay. Ano kinalaman ko dyan? Kung hindi mo babayaran bukas, isusumbong kita sa korte, at ipapasara ng gobyerno. Ang Fang Group. Palem. Fang Zihao, huwag kang umalis. Hindi ako susuko ng basta-basta. Huwag kang magkalokohan. Nakakainis ka talaga. Fang Xinyu, oras na para bayaran mo ang utang. Anong pera yan? Bakit hindi ko alam to? Bakit ka nagbabalat kayo? Huwag mo akong haminin. Bahala ka. Ikaw. Ito ang ibig mong sabihin. Ikaw. Ikaw. Nangangahas ka na sirain ng kontrata? Ayos lang. Nasa akin ang selyo. Pwede ko itong gamitin ng paulit-ulit. Ito ba ang ibig mong sabihin? Paano nakuha ang selyo? Ninakaw mo ito. Kaya rin naming bawiin. Imposible. Nasa bahay ako kagabi. Walang pumunta. Peke ang selyo mo. Ang ganda ng boses mo. Ikaw. Bastos ka. Kung gagambalain mo si Xinyu, mag-ingat ka. Maghintay ka. Haring Lason. Dinala ko ang anak ko upang bisitahin kayo. Lampas na ako sa 60 taong gulang.
Huwag niyo nang gambalin ang matanda sa mga usaping patayan. Ngunit, may isang taong dapat mapatay. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Sa mahabang panahon, marami kang biniling lason sa akin. May hindi ka pa rin kayang durugin? Ang problema, ang taong iyon ay isang diyosa ng mga lason. Ito, ang mga lason na dati mong binili, ay walang epekto sa kanya. Ano ang sinabi mo? May taong hindi ko mapatay sa mundo? Hindi sa hindi mo kaya, ngunit ang mga lason, ay walang bisa sa kanya. Dinuduro niya ako. Sabi niya ang mga lason mo, ay pangbata lang, kaya abangan. Nasaan siya? Gagawin ko siyang giniling. Sino ka? Nakakapal ng mukha. Pareho daw tayong dalubhasa sa lason. Mula nang mawala ang guro ko, lahat ng manggagamo sa mundo, wala nang makakatalo sa akin. Kung di kita susubukan ngayon, mas gugustuhin kong mamatay. Anong laban ito? Ikaw o ako, magpapatiwakal. Kaluluwa'y naglalaho. Sino ka talaga? Sino ako? Ako ang ninong mong tagapagturo. Zhou Xiao ang ngalan ko. Hinahamon ko ang mortalidad. Akala mo magaling ka noon? Itinuro ko lang ang basic, kaya nakalason ka sa akin. Di mo alam na, si master mo. Buhay Hindi pwede yan. Paano ka nakaligtas? Si master mo, ay iniligtas ni Poong Guro. Bilang ninong mo. Ngayon, ako ang maghihiganti, para sa mga taksil. Ninong. Patawarin mo ako, ayoko pang mamatay. Hahatid kita kay Poong Guro, bahala na siya. Ang humusga sa'yo. Sundin ang utos, General. Kuya, Ang sama na talaga, na-neutralize na ni Ling Feng ang Poison Master. Anong sinabi mo? Natalo na ang Poison Master. Tapos na ang lahat. Wakas na. Ngayon ay tuluyan na magwawakas. Kung hindi pwede sa harapan, gagawin natin sa likod. Anong ibig mong sabihin? Tigil. Binigyan ng konsiderasyon, ayaw pa rin sumunod. Takbo na, kahit saan ka magtago, mahuhuli rin kita. Ye Ligwei, hindi ka tao. Hanggang kailan mo ako pahihirapan? Hindi ko na kaya. Gago ka. Pangit mong babae, kumain ka sa akin, gumamit ang gamit ko, hindi ka pa nagsasawa? Wala akong utang sa'yo. Bayad na lahat matagal. Bitawan mo ako, o kukagitin ko ang dila ko. Nanggugulo ka pa? Magpapakamatay ako rito. hinto. Ling Feng. Huwag kang makialam, umalis ka na. Yilaihui. Nanakit ka sa harap ng publiko, ako ang bahala rito. Nababaliw ka na. Personal kong usapan to, wala kang pakialam. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Babawian kita ngayon din. Gusto mo lang ang babaeng to. Kunin mo. Umalis na tayo. Ayos ka lang ba? Salamat po. Kung hindi dahil sa'yo, malamang patay na ako kay Ye Ligwei. Walang anuman, maliit lang na tulong. May plano ka ba? Wala na akong matataguan. Kahit saan, mahahanap niya ako. Kung gusto mo, magtrabaho ka sa Fang Group, hindi lalapit si Yilaihui. Ling Feng, ngayon, kailangan kong humanap ng paraan para mahuli kita ng tuluyan. Hoy, Feng.
Naalala ko yung usapan kay Shi, pumunta ka rito sa bahay ngayon din. Sige, pupunta na ako ngayon. Huwag mo na akong lokohin ha. HMM. Ano na namang kalokohan to? Gusto mong malaman tungkol kay Shinyu, kapalit ng katawan mo. Hinahanap mo ba ako, MS, Fang? May nakita ka bang si Ling Feng? Buong araw ko siyang hinahanap. Nagtatrabaho ba talaga si Ling Feng? Laging nagpapawala sa trabaho. Pag alis niya, nawawala agad. MS, Fang, marunong po akong magmaneho. Pwede ko kayong ihatid. Sige, kunin mo na ang kotse. Magkita tayo sa lobby. Sige po. Bitawan mo ako. Sino ka? Bitawan mo ako ngayon. Ganyan ka pa, may gulo talaga. Wala akong pakialam. Bakit ang dami mong pakialam? Berhen pa ako. Ipapahamak mo lang, hindi ako papayag. Ling Feng, patay ka sakin. Anong kulang sakin? Ayos lang. Ate, bibigyan kita ng malaking ampaw, red envelope, mamaya. Perpektong katawan mo, napakaganda mo. Hindi ako karapat-dapat sa'yo, ako ang umangat. Siyempre naman. Parang may kakaiba. Tinawag mo akong matanda, hindi kita pakakawalan. Dala mo ang gadget mo. Ling Feng, may magandang balita ako. Nahuli ko na si Fang Xinyu ulit. Kunin mo na bangkay niya. Huwag kang mabulero, sabihin mo address, pupuntahan ko. Sa lumang factory sa Silangan. Pag nahuli ka, papatayin kita. Ling Feng. Ling Hui, putangin ng hayop ka. Bitiwan mo ako ngayon din. Lahat to dahil sa'yo, babaeng hamak. Kaya ako naligaw kay Ling Feng. Pinahiya mo ako ng husto. Babayaran mo lahat to. Sarili mong gawat, huwag mong isisi sa iba. Mabuti. Kung ganun ang sasabihin mo, di na kita patatawarin. Makinig kang mabuti. Nagsimula ako sa paglalaro. Pero nagsawa na ako. Ipapasa kita sa mga kasama ko. At lulunurin ang angkan mo. Hoy. Kainin mo ang cake. Binibini. Oras na para umuwi. Naalala ko na. Ako pala ang babaeng hinahanap niya. Kaya pala ako'y hinahanap. Hindi naman talaga siya. Ang driver lang ang gusto mo? Mahal ko talaga siya. Ano naman? Mabuti. Pinili mo ang isang driver, kaysa sa akin. Tama. Kung kaya mo, patayin mo na ako. Akala mo takot ako? Papadpadin kita sa impyerno ngayon din. Hindi ko inakalang maglakas loob ka. Pakawalan mo siya, pag hindi, ikamamatay mo to. Ang lupit mong baliw. Anong oras na ba? Hanggang ngayon mayabang ka pa rin? Hulihin nyo, patayin nyo na.
Mga taunan. Ako pa talaga ang kikilos? Ling Feng. Tingnan natin kung mas mabilis ka, sa baril ko. Ganon ba? Wala kang bala sa baril mo. Ling Feng, takas na. Huwag mo akong pakialaman. Masyado kang nanonood ng drama. Akala mo hari ka ng action? Ayoko nang maglaro sa'yo. Ling Feng. Oras na para tapusin to. Hindi mangyayari yan. Anong klaseng galawan to? Parang multong sumasayaw. Hindi. Kahit ang pinakamagaling sa apat na mandirigma ay hindi makakagawa nito. Paano mo gagawin? Kung gustong gusto mo siyang makita, ihahatid kita. Ling Feng, naalala ko na. Bumalik na lahat ng alaala. Yung batang lalaking asul na damit, di ko malimutan. Ako yung bata noon. Sa wakas, nakita na kita. Boss, nako, nasakop na si Jie ni H. Feng. Ano? Sobrang delikado. Wala nang babalik na anak ko. Pero, nahanap ko na, ang ina ni Ling Feng. Tita, matagal na naming di nagkita. Dumaan lang ako sa lugar nyo, kaya naisip ang dalawin kayo. Punta nang walang dala-dala, ba't may bitbit ka pa? Nasaan na naman si Feng? Bakit di sumama sa'yo? Siyempre, abala lagi sa malalaking bagay. Paano pa siya makakasama? Di pwede to. Dapat lagi siyang kasama mo. Tatawagan ko siya ngayon din. Sino kayo? Mga kaibigan ng anak ninyo. May dala kaming espesyal na regalo. Tawagan niyo agad ang anak niyo. Gagawa kami ng eksena sa bahay niyo. Nanay, ate. Anak, takas na. Sumunod ka sakin, tumakas ka na. Ling Feng, magmadali ka na. Huwag mo kaming asahan. Bilisin mo. Ling Feng. I-release mo ang anak ko, at pakakawalan ko sila. Isang palet, 2 tao. Sigurado ang panalo mo. Gusto mong iligtas ang anak mo. Tanggalin mo muna ang bomba nila. Hanggat ligtas ang anak ko, pakakawalan ko ang isa. Kapag may nangyari sa kanya, mamamatay kayong lahat. CJ, pakakawalan ko na siya ngayon. Sa wakas, nakabalik na ang anak ko. Pakawalan mo na ang anak ko ngayon din. Pwede ko siyang pakawalan. Tanggalin mo muna ang bomba sa mga babae. Akala mo ba tanga ako? Dahil ang galing mong mandirigma, tinanggal ko na ang safety switch. Mabubuhay pa kaya kami ng anak ko? Ano bang gusto mong gawin ko? Pakawalan mo ang anak ko. Ang lahat ng bomba. Nasa katawan mo na. Huwag, huwag. CJ, gagawin ko ang sinabi mo. Huwag mong gawin. Anak, paano ako mabubuhay kung mamatay ka? Huwag kang mag-alala, inay. Hindi ako madaling mamatay. Naniniwala ako kay Ling Feng. Matiyak kong ligtas siya. Okay lang yan. Ling Feng. Pakawalan mo na ang anak ko, ipadala mo ang susi ng kotse. CJ. Ito ang susi mo. Ibinabalik ko ang anak mo. Ling Feng, Ling Feng. Isang pindot lang sa remote na to, pupunta ka sa impyerno. Sayang, wala ka ng pagkakataon. Anong sinabi mo? Anong ginagawa mo, anak? Ako ang tatay mo. Tingnan mong mabuti. Anak ba talaga kita? Paano mo ako napatakbo? Nasaan ang anak ko? Dadalhin kita sa kanya ngayon din. General, ilalapag ko na sila. Ano? Ikaw pala ang general. Imposible. Tita, totoo ba to? Ito yung batang to, ganito lang ang kaya niya. General ka naman, wala akong apo sa huli. Walang silbi ang talino mo. Hulihin mo, patayin ang mag-amang to, bilanggong habang buhay. Sige. Tara na.
Ling Feng, sinungaling. Dapat kang mamatay ng maaga. Nakita mo na ba? Huwag kang magmadali, kuya. Ling Feng, huwag mo akong paluin ngayon. Wala pa akong nakikitang anuman. Lola Zihaw, buti na lang dumating kayo. Mula ngayon ang grupo ng Dayami, ipagkakatiwala ko sa inyo. Ano? Ano? Hindi ka nagbibiro, di ba? Siyempre naman, kasi ayaw mo na yon. Anong susunod na gagawin mo? Ikaw ba? Magiging asawa mo na ako. Ano? Ikaw ang general.